The Manananggal, a creature of Philippine folklore, is more than a terrifying monster. It serves as a powerful symbol that reflects the complex interplay of social and religious power dynamics within Filipino culture. While its visceral imagery, the self-segmenting torso, the dangling intestines, the taste for fetuses, immediately evokes primal fear, a closer examination reveals a deeper meaning embedded within the legend. The duality of the Manananggal, a beautiful woman by day, a terrifying winged creature by night, reflects the inherent tensions within traditional Filipino society. Nagkagulo kamakailan lang ang mga residente ng Talisay City sa Cebu nung may nakita di umano ang mga bata roon na manananggal. Totoo ba ito? Nanginginig sa takot ang mga batang ito at humahagulgol sa iyak nung saklolohan sila ng mga residente ng Talisay City sa Cebu. Dini mo nakita sa babaw, sa babaw? Sa balay? Di umano, meron silang nakitang nilalang na lumilipad sa bubungan. Yung sa'y dagway, siga kay mata. Ay, nasyak na siya, nasyak na siya. Nasyak na siya. At ang sinasabing kanilang namataan, Manananggal. Manananggal, mga aswang. ang mga di umano'y nakasaksi ang magkaibigang itago na lang natin sa pangalang Aljen at Georgia. Storya ako nung apel ko hadlok niya. Di ko kataragtog kay kuan ako madungguhan kay manananggal, may putol yung hari. The daytime persona represents a facade of respectability and normalcy, often tied to societal expectations and the power structures that enforce them. The transformation at night, however, reveals a hidden, monstrous truth. This stark contrast speaks to the potential for deception and the hidden transgressions that can exist beneath seemingly orderly communities. The fear of the Manananggal is not simply a fear of a monster, it is a fear of the hypocrisy and unpredictable nature of power. The creature's predilection for fetuses is particularly significant. In societies where procreation and the continuation of the lineage are paramount, targeting unborn children represents a direct threat to the very fabric of the community. Pasado alas 9 raw nung samahan ni Aljen ang kanyang kaibigang si Georgia sa Pisonet. Kaya para may ito, gati-tiktok niya. Pag gabi na nakita na mo, ay nako ba? Kaya pag anan ako sa ito, naaman siya. Nakita raw nilang nilalang, may halos 2 metro ang haba ng pakpak, mahaba ang buhok, itim na itim at dilat na dilat din daw ang mga mata. Nakatambay daw sa bubong ng kapitbahay nilang si Albert. Natatakot ng bata, nandiyan bumong at doktor, hindi ko nakita. Tunga na yung ari. Pag-alala ko, nilingi siya na ako ng smile na. Bago mo na ito, nibalin siya sa pikal. Nano kung ano ka, pato ako niya, wala ko niya tinggi. Nihunong ako, wala ako, tupaglingin ako sa babaw. Manong kayo man ako siya nakita. Gatalikod. At maging ang kapitbahay nilang si John Real, pinatotohanan ang salaysay ng mga saksi. Paghapak sa hangin, moto lingi ko si kakilid. Pag lingin ako sa babaw, dito na ako kita nga, mananggal gidya nga. Taas nagpako, pareho nakita. Kay ako ang nagtalikod, siya nag-iha, nag-atubang. Ang kinatatakutang nilalang, nakita rin daw ni Rick. Pag-awas na ko, pagbadayan ako pangihi. Nay babae ituwad. Wala ko makita sa ang yang buhok.
Itong bato kayo, nag-anak ito siya. Padaw na to siya mahimuguro, mananggal. Ikatawaan ako nila kay binuang ko na ko. Pero hindi biro ang idinudulot nitong takot ngayon sa kanilang lugar. Ang iba may handang bagakay o kawayang may palim. Kanya-kanya na rin silang lagay sa pinto ng bawang at asin. Naniniwala talaga ako na merong manananggal o aswang. Para imbestigahan ang nangyari, may lumipad papuntang Talisay City ang paranormal researcher na si Ed Calwag. Sa tulong ng sketch artist, iginuhit nila ang itsura ng nakita raw ng mga bata. Circle ang mata, like dako. Parang galit. Yung buhok niya, Parang galit daw. ganito na itsura niya. So halos ito na. So sabi nyo kasi hindi nyo nakita yung paa. Oo, wala. This fits the description ng isang aswang or manananggal nga. Wala ko nakita na ako kay katuwad naman siya. Gumagapang sa lupa. Dahil shapeshifter sila, pwede silang magpalit ng anyo, pwede silang maging baboy, maging aso, maging pusa, or maging ibon. Ito po ay tubig na mayroong maraming asin plus bawang. Bit-bit ang inihanda niyang pangontra. Buong tapang na inakyat ni Ed ang bubong kung saan huli raw nakita ang kinatatakutang nilalang. Matarik, tapos madulas, imposible na mayroong tao na mag-a-attempt na manakot para tumayo doon. Iba rin yung amoy. Dito sa gilid. Pero sa kalagitnaan nito, biglang nagkagulo. Hanggang sa si Aljen, walang kung ano-ano, humagulgol na naman sa takot. Oh, mayan. Abangan mamaya, mga residente ng Talisay City sa Cebu. Naka-eye to eye daw ang isang kakatuwang nilalang na lumilipad sa bubungan. Yung sa dagway, siga kay mata. Ay, nasyak na siya. Sa ikalawang pagkakataon, nagpakita bang muli kay Aljen ang kinatatakutan nilang nilalang? Ano, nakita ka? Manananggal nga ba ang namataan sa Talisay City sa Cebu? This fits the description ng isang aswang or manananggal nga. Ano naman kaya ang opinyon ng mga eksperto? It is possible na Dito sa gilid. Mahahati ang inyong opinyon sa mga lilipad na revelasyon. Ay, nasyak na siya. Mamaya na! This act of massive violence can be interpreted as a symbolic attack on the established social order, a challenge to the power structures that protect and control reproduction. The Manananggal, therefore, becomes a subversive figure, highlighting the weaknesses within systems designed to maintain control. Furthermore, the presence of the Manananggal within Philippine folklore reflects the historical influence of both indigenous animistic beliefs and the later penetration of Catholicism. The creature's supernatural abilities and its connection to the night, a time associated with spirits and magic, demonstrate the continuity of pre-colonial animistic traditions. However, the fear and condemnation surrounding the Manananggal also reflect the moral codes imposed by Catholicism, which emphasized sexual purity and the sanctity of life. The tension between these two belief systems is embodied in the Manananggal, a creature that simultaneously represents the enduring power of indigenous spirituality and the anxieties caused by the imposition of a new religious order. The methods used to combat the Manananggal, salt,
garlic, religious symbols, further illustrate this interplay of beliefs. The use of traditional remedies alongside religious artifacts demonstrates the blending of pre-colonial and colonial practices, reflecting the syncretic nature of Filipino culture. The struggle against Manananggal becomes a metaphor for the ongoing negotiation and adaptation that occurs when different belief systems intersect. Sinong hindi kikilabutan sa videong ito kung saan iyak ng iyak ang mga taga-Talisay City sa Cebu dahil di umano sa nakaay-tuay nilang manananggal? Yung sa'y dagway, siga kay mata. Ang paranormal researcher na si Ed Calwag, inakyat ang bubong kung saan daw ito huling nakita. Matarik, tapos madulas, imposible na mayroong tao na mag-a-attempt na manakot para tumayo doon. Iba rin yung amoy. Hanggang ang tahimik na gabi. Dito sa gilid. Binasag na naman ng mga iyak. Shh. Relax ka lang. Trauma yan. Di umano, nagpakita na naman kay Aljen ang kanilang kinatatakutan. May image ba na nakita ka? Halika dito. Turo mo sa akin. Kamatakot. Dito. Dito. Ito, dito sa... Napabalin ako na siya dito. Sa ngayon, huwag ka munang lalabas pag gabi, ha? Nakilala ka niya, nagkita kasi kayo. So, wala na, oh. Wala na. Huwag ka na matakot. Lalagyan ko siya ng string na rin. Kahit sinulid po na pula. Teka lang ako, mukha mo siya, hindi kayo mata. Pag ito po ay naramdaman nila sumisikip, ibig sabihin meron na sa paligid. Wala talaga tayong nakita na actual proof na nandito nga siya. Although tatakot siya kasi dyan niya daw nakita kanina. So maaring kanina, posibleng oo, pero during that time na nagkagulo sila. In conclusion, the Manananggal is more than a creature of nightmares. It is a complex symbol that encompasses the social, religious, and cultural anxieties of the Philippines. Its story allows for a deeper understanding of the historical dynamics of power, the tension between tradition and imposed systems, and the enduring influence of legend in shaping cultural identity. The monster, therefore, teaches us not only about the dark side of human nature, but also about the power of storytelling to reflect and critique the world around us.